dyan po sa Sacramento, USA. Sacramento, California, USA. At syempre yung lahat ng ating mga kapatid dyan po sa Lotte, Puerto Rivas, lalo na po kay Tatay Ed at kay Nanay Eveline at sa lahat po ng mga bata kanina sa feeding program natin. At syempre po binabati natin ang ating aming ninang na galing Florida, USA din. Yan. Na kanina ay tinulungan tayo sa feeding dyan sa Lotte. Hello po kay Ninang Adeline at sa kanyang ate, kay Ate Annie Razon. Muli po kayo ay nakikinig sa ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored, 98.3 FM Smile Radio. Ayan, kung gusto niyo po kaming i-text, yan, for your comments, suggestions, and prayer requests, you may text or call us at 0907-906-3452 for Smart or 0906-907-1316 for Globe. Ulitin ko po, 0907-906-3452 sa Smart at 0906-907-1316 sa Globe. Ayan. Text na po. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, samahan niyo po kami muli sa isang oras ng ating pong kwentuhan at kantahan at syempre ng ating pakikinig ng mabuting salita ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi nga ng Biblia, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. So binabati po namin kayong lahat po ng aming mga tagapakinig sa iba-ibang lugar, lalo na po yung mga nasa studio ngayon. Ang magandang gabi po sa inyo lahat, especially kay Tenten. Yan. At sa kanyang mami, yan, si Dwight, kasama rin natin. Hi, Tenten. Kaway ka naman, Tenten. Yan. So, dyan lang po kayo. Ayan, kung gusto nyo rin pong makita si Tenten dito sa station or makita po kami or marinig live online, punta lang po kayo sa www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Ulitin ko po, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Amen.
natin ang isang song entitled Unmerited Favor. This is our song, New Creation Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of rain. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I receive. Now I've got every reason to rejoice. Your unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because on the cross it's plain to see, a miracle took you saved, now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. No more striving, 'cause I have been forgiven, made forever. I'm securing, so that is unwavering, and my future's bright. The stronger is my life. Now I've got every reason to rejoice. No unmerited favor on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross it's plain to see, a miracle when you say now I am free. I'll rejoice in everything you've done, everything you've And that is Unmerited Favor by New Creation Church. Yan. Sabi po sa Numbers chapter 23 verses 19 to 20, God is not a man that he should lie, nor the Son of Man that he should repent. Has he said, and will not do it? Or has he spoken, and will he not make it good? Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. So, yan po yung nasa Numbers 23, verses 19 and 20. Yan. So, magpapatuloy po tayo. Ang ating pong topic tonight ay pinamagatang Ayan, ang topic Forget- po nating tonight ay Forget not all His benefits. Okay, basahin ko lang, Pastor Aline, yung nasa Psalm 103, verse 1 to 5. Sabi ni King David, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. So, yung verse po kanina, yung verse 1, verse 1, tandaan po natin yung sinabing, sabi dyan, forget not all His benefits. So, yan po yung ating pag-uusapan po sa gabi po na ito. Wag daw po nating kalimutan yung ating mga
benepisyo sa Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kumikilala sa Kanya, the good news is, tayo pala ay merong mga benepisyo. Katulad po ng hindi lamang pala yung mga senior citizen, o kaya yung mga nagtatrabaho sa government, ang may mga benefits. Kundi tayo din palang mga nananampalataya po sa ating Panginoon kapag ating pong inilagak, ibinigay yung ating puso, yung buong pananampalataya natin sa Panginoong Diyos. Ang sabi niya ay wag daw nating kalimutan, wag nating kaliligtaan yung lahat ng ating pong mga benepisyo. Dahil ang sino man pong na kay Kristo, ang sino man pong nanampalataya sa Panginoong Diyos, ay meron po nito. May mga benefits po ang mga anak ng Diyos na naniniwala sa tinapos na gawa ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi ni David, isa pong benefits ng isang taong nananampalataya sa Kanya, who forgives all your iniquities. So, sabi po dyan ay, ang isa pong benefits natin ay pinatawad po. Pinatawad. As in all. Ang sabi po ng Bible, pinatawad po lahat ng ating pong mga kasalanan. Yung past, present, pati po yung mga lahat po ng mga nagawa po nating kasalanan ay kasama pong tinubos, kasama pong binayaran ni Kristo sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Kung mapapansin niyo po, sa talata po na ating binasa, bakit po inuna? Bakit po inuna yung sinabing, bakit po yung pinakaunang benefit? Sabi niya, who forgives all your iniquities. Pagkatapos, sinabi niya, who heals all your diseases. Alam niyo po kasi mga kaibigan, kapag po kasi alam mo sa sarili natin, alam po natin na tayo po ay pinatawad. Nabuksan ang ating pong puso at espiritu na pag-alaman po natin na tayo po ay pinatawad ng ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, napakagandang katotohanan. Wala po ni isang kasalanan ang iniwan siya. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay at sugat, sinimot niya, inubos niya lahat ng kasalanan doon sa Kalbaryo. Kaya nga po, ang sabi niya, kapag nalaman mo na ikaw ay pinatawad sa lahat ng mga kasalanan, automatic po yun mga kaibigan, pagagalingin niya ang ating po mga sakit at karamdaman. So kung bakit inuna niya at pagkatapos sinunod niya, ang sabi niya, who heals all your diseases. Kasi po, karamihan po ng sakit ng tao ngayon, karamihan po ng mga sakit po natin ay bunga ng ating po mga guilt and condemnation. Yung hubang, kaya tayo nagkakasakit kasi sa sobrang kinokondina natin, kinokondem natin, nagkakaroon tayo ng guilt feelings. Yun po bang paniniwala at pagkakaalam na tayo po ay makasalanan, tayo po ay pinaparusahan, tayo po ay hindi mahal ng Diyos, kaya tayo po ay nagkakasakit. So dito, kapag po nalaman natin na tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan, ang kasunod po doon ay healing. Kaya pala, marami pong pangyayari sa Bible na kapag po pinapalapit ng ating pong Panginoong Hesus, yung lahat po ng mga may sakit at karamdaman, ang una-unang sinasabi ng Panginoong Hesus ay, anak, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Tsaka po niya sasabihin, umuwi ka na, magaling ka na sa iyong karamdaman. Kasi naniniwala ang Panginoong Hesus, pag naalaman ng taong may sakit, na siya po ay pinatawad ng Panginoong Diyos, ang kasunod po noon ay healing. Ang kasunod po noon ay kagalingan. So nakakatuwa, sapagkat ang dami pala natin mga benepisyo bilang mga anak ng Diyos. So di ba dapat tayo, kaya sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Dapat lang tayo magpuri, magpasalamat,
yung ating soul, yung kalahat-lahatan sa ating, yung kaloob-looban natin, dapat lamang na magpuri at magpasalamat sapagkat bilang mga mananampalataya, ang dami po natin mga benepisyo dahil po tayo ay na kay Kristo. Pastor Aline. Amen. At sabi mo nga kanina, napakaraming benefits meron tayo dahil kay Kristo. Amen. Okay, itong binasa natin ay awit ni David. Okay, awit ni David ito, pero nung time na yon ay wala pang Kristong namamatay. Pero dahil si David ay kilala niya ang ating Panginoon, alam niya na kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, ang dami mong benefits. Sabi mo nga kanina, Pastor, ay kung yung mga senior citizen, may mga benefits, yung mga retirees, yung mga empleyado, okay? Dahil nagtrabaho sila, meron silang benefits. Ngayon, dahil ikaw ay nanampalataya, marami kang benepisyong makukuha. Sabi mo nga kanina, Pastor, ay nagpatawad siya ng mga kasalanan, pinagaling ang mga karamdaman, He forgive all our iniquities, He heals all our diseases. Niredeem niya yung ating buhay from destruction. Sabi niya, He crowns us with loving kindness and tender mercies. Meron pa niya, sinabi niya sa verse 5, Pastor, He satisfies our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Wow! So, ang tindi. At saka, pagka sinabi niya, pag binigay niya yung kanyang pangako, wala nang bawi-bawi pa, Pastor. Amen. Kapag sinabi niya na, okay, I'm giving my blessing to you, you are blessed. Pag blessed ka forever, di ba, Pastor? And if you are blessed, you are irreversibly blessed. So, irrevocably blessed. Sa Bible po, merong, yung binasa ko po kanina na nasa Numbers 23, chapter 23, verses 19 to 20, yung binasa ko po kanina, nag-umpisa tayo. Sa verse 19, sabi niya, God is not a man that He should lie, nor the Son of Man that He should repent. Has He said and will not do it? Or has He spoken and will He not make it good? Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. So, ang Lord, kapag binless na niya, wala nang pwedeng magbaliktad nun kahit na sino, Pastor. At, kaya, yun yung hindi natin dapat kakalimutan. Ang lahat ng kanyang ipinangako, ibinigay na niya at hindi niya babawiin. Amen. Ang gusto niya mangyari sa kanyang mga pangako, maisakatuparan, makita niya na natupad. Jeremiah 1:12, sabi niya, God is watching His word to perform it. So, gusto niyang makita kung ano yung kanyang sinabi, mga salita niya, pangako niya, makita niya na ito'y naisasakatuparan sa atin. So, yun ang ating benepisyo. Dahil tayo'y nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, tayo ay pinangakuan ng maraming mga benefits. Okay, yun nga itong aking binasa kanina na nasa kwento ito ni Balak at saka ni Balaam. Okay, nag-umpisa ang kwentong ito sa chapter 22 ng Numbers hanggang chapter 24. Okay, sa chapter 22, merong pinatawag, sabi niya, pinatawag ni Balaam pinatawag ni Balak si Balaam. At ang sabi niya, Balaam, ang dami-daming Israelites na dumating at hindi ko mabilang. Kumbaga sabi nga, they cover the surface of the earth and they are staying opposite me. So, noon kasi yung panahon noon, kapag merong sasalakay sa'yo, kukupkupin yung iyong nation, ay magiging kanya yon. Magagapi kayo, papatayin kayong lahat. So, natakot si Balak, kasi sobrang dami ng Israelites. And pwede nilang makonquer yung nasasakupan ni Balak. So, nilapitan niya si Balaam, kasi si Balaam ay isang prophet na pwede siyang mag-declare ba. And after ng kanyang declaration, makikita mo kung anong mangyayari. So, sabi ni Balak, Balaam, curse them.
curse them for me. Sabi ganun. Pero sumagot si Balaam sa kanya, kay Balak, sabi niya, you are not to go with them. You are not to curse the people, for they are blessed. So, hindi lang blessed ang mga Israelites. They are also curse-free. Amen. So, ang mga Israelites nito ay mga taong pinili ng Diyos. Dahil sila yung pinangakuan dahil sila ay nasa lahi ni Abraham. Okay? Pero tayo, bilang mga mananampalataya, dahil sa pananampalataya, tayo nasama sa pangakong ito. So, we are also blessed. Yeah. We are also blessed and we are curse-free. Wow, we are curse-free. And tuloy ko nga po yung kwento tungkol kay Balak at kay Balaam na sabi pa niya, eto pa binalak ni Balak na suhulan si Balaam para lang talaga sumpain niya ang mga Israelita. Sa verse 16b and 17, sabi ni Balak, please let nothing hinder you from coming to me, for I will greatly honor you, and whatever you say to me, I will do for you. Please come therefore and curse this people for me. So yung gustong sabihin ni Balak dito, I will honor you, kasi noon pagka ino-honor mo ang tao, binibigyan mo siya ng ginto, pilak. Okay? So basta sumpain mo lang sila para sa akin. Pero sabi naman, sumagot naman si Balaam, ang sabi niya, if Balak would give his house full of silver and gold, I can't go beyond the command of the Lord my God to do less or more. Ang na-bless ako dito sa sinabing ito ni Balaam is kapag hindi ka pwede talagang you cannot go beyond the command of the Lord. Hindi mo pwedeng lampasan talaga. Pagka sinabi at ipinangako ng Panginoon yon, hindi walang sino man ang pwedeng makalampas pa doon o ma-reverse yon. Kundi sabi niya, I cannot do less or more. Sabi nga ni Balaam. So, pinapakita dito yung kapangyarihan ng nangako sa atin ng maraming bagay at nagbigay sa atin ng maraming benefits. So, verse 20b, sabi niya, okay, go, but only the word which I speak to you that you shall do. Eto ngayon, sabi ngayon, kung saan ngayon, papunta siya, pinipigilan siya ng angel. Pero hindi niya nakikita yung angel na humaharang sa kanyang daan. Ang nakakakita yung donkey na kanyang sinasakyan. Ngayon, kung saan pumupunta, pati yung donkey ginamit para harangan si Balaam na makapunta kay Balak para nga i-curse nila yung Israel. See how protected the people of God were. Kasi talagang kung paano sila pinoprotektahan na talagang kahit yung mga angels andyan, hinaharangan yung daan ng mga susumpa sa kanila, and God even opened the mouth of the donkey para magsalita. Alam natin, hindi naman nagsasalita ang donkey, pero in this story, nagsalita yung donkey para lang mapigilan si Balaam na pumunta kay Balak. So doon nga tuloy-tuloy ang sinabi niya, how many times, sabi ni habang inuutusan ni Balak si Balaam na i-curse ang Israelites, ang nangyayari, si Balak ay bine-bless pa siya. So verse 11 nga ng chapter 23, sabi, Balak said to Balaam, what have you done to me? I took you to curse my enemies, and behold, you have blessed them all together. So, ano bang ginawa mo? Sabi ko, sa halip na sumpain niya. Yes, sumpain mo ang aking mga kaaway. Binless mo pa sila kasi yung lumalabas sa bibig ni Balaam, puro blessing. Yes, blessing para sa mga Israelites. Sabi niya, hindi ko ba dapat sundin ang Panginoon na naglagay ng mga salitang ito sa aking bibig. At bandang huli nga, ito na yung sinabi ngayon ni Balaam. Sabi niya, God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. Ano ba yung repent? Yung magbago ng isip. Has he said and will not do it? And has he spoken and will he not make it good? Behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse it.
So, verse 25, sabi doon, verse 25 din chapter 23, sabi, neither curse or nor bless them at all, sabing gano'n ni Balak. Sabi niya, kung hindi mo rin lang sila i-curse, kung hindi mo rin lang sila i-curse, huwag mo na silang i-bless. Pero, lalo pa siyang binless. Sabi sa Numbers 25:9, itong gustong-gusto ko. Everyone who blessed you is blessed. Everyone who curses you is cursed. Diba ito rin yung pinangako? Ito rin yung pinangako ng ang pinangako ni God the Father kay Abraham. Sa Genesis chapter 12, verse 3, sabi niya, those who bless you, I will bless those who bless you and curse him who curses you. So, hindi lang tayo blessed, hindi lang yun ang ating benefits. Ang nakakatuwa kapag believer ka ni Christ, hindi ka lang blessed. Okay? Hindi ka lang blessed. Hindi ka lang protected. Hindi ka lang curse-free. Lahat din na nag-bless sa'yo, ibe-bless. At lahat ng nag-curse sa'yo, ika-curse. So, doon po sa Galatians chapter 3, verses 13 to 14, kasi yung Genesis 12, 2-3, kung bakit tayo napabilang, ano na nga ba yung nasa Genesis chapter 12, verses 2-3, sabi niya, I will bless you, I will make you a great nation, I will make your name great, and you shall be a blessing to many. Amen. And then I will bless those who bless you, and curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. So, ang ganda ng pangako na yon ng ating Panginoon sa ating Father Abraham. Pero paano nakasama tayo ngayon na mananampalataya? Sabi sa Galatians chapter 3, verses 13 to 14, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Verse 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So, yung pangako ng Panginoon kay Abraham at sa kanyang lipi, entitled rin doon sa benepisyo ng pangakong iyon, ang lahat ng kay Kristo ay nanampalataya. At ikaw yon kapatid, ikaw yon na nanampalataya sa iyong puso, at itinakda sa iyong puso ng Panginoong Hesus ay Panginoon, tagapagligtas, na siyang namatay, nagbigay ng kanyang buhay, na buhay na maguli, umakyat sa kanang ng Ama, naupo sa kanan ng Ama, at dahil diyan, ikaw ay magkakaroon ng mga benepisyong meron ang ating amang si Abraham at Salipi. Kaya nga, Pastora, nakakatuwang pag-aralan ng kanyang salita. Yung story nga ni Balaam. Talagang, sabi nga na binasa mo kanina, hindi talaga pwedeng baliktarin ng Diyos. Ang sino mang taong binless ng Diyos, Yes. hindi kayang baliktarin ng sumpa. Amen. Diba, merong verse sa Bible, sabi Isaiah 54:17, tama? Sabi, no weapons are formed against us shall prosper. No weapon formed. No weapons, oo. Kumbaga, talagang kahit anong gawin ng kaaway sa buhay natin, talagang hindi siya magtatagumpay. Kasi yung protection ng Diyos, isa sa mga benefits natin, pag sinabi niyang bless ka, pinagpala ka talaga. So kung titingnan po ninyo doon, paano nangyari yun? Ang instruction kay ni Balak ay sumpain o i-curse. Magsalita ng hindi magaganda. Kasi naniniwala sila na yung mga tao noong unang panahon o yung mga propeta noon, sa bagay kahit naman ngayon may kapangyarihan talagang salita. Na kapag nag-curse ka, talagang nangyayari. Pero nung panahon nila, talagang ang layunin ni Balaam at ni Balak ay i-curse ang Israel. Pero hindi po iyon nangyari. Hindi po yun nangyari. Bakit? Kasi nga po,
sila ay protektado, sila ay protected, sila po ay mahal ng Diyos, iningatan, talagang hindi hinayaan ng Diyos na maka-penetrate yung mga salita na hindi magaganda sa kanilang buhay. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, ano man yung mga salita ng kaaway na sinalita sa iyo, yung mga negative na sinabi nila sa atin, pwede pong mabaliktad yon. Kung sinabi nila na hindi ka magtatagumpay, hindi wala kang pag-asa sa Diyos, meron. At saka, Pastor, yung binasa ko kanina sa Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Kanina may binanggit ka na yung forget not all His benefits, kasama doon yung forgiveness of sins. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 7, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sabi sa Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Sabi din sa Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sins. So, kasama sa binayaran ng banal na dugo ni Jesus ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Sabi mo pa nga na kung tayo'y hindi, kaya inauna yung forgiveness of sins, kasi kung ang alam natin sa sarili natin, tayo ay hindi pinatawad sa ating mga kasalanan, nagkakaroon tayo ng self-condemnation na siya nagiging daan para tayo magkasakit. Kaya yung susunod na benepisyo natin, who heals all our diseases? God heals all our diseases. Sabi nga sa Isaiah 53:5, by His stripes, we are healed. So yung finished work of Jesus pa rin, ang benefit, one of the benefits pa rin na meron tayo is the healing of all our sickness. Okay, di ba kanina nga sabi ko yung redeem tayo sa curse of the law, curse of sickness, curse of death, curse of poverty. So andun lahat ng benepisyo para sa atin because of the finished work of Christ. At meron pa doon, Pastor, isa pa sa mga benefits natin, tayo'y naging heir. Tayo ay heir because we are sons of the living God. Because of Jesus, tayo ay naging anak. Okay? At hindi lang tayo naging anak, kundi tayo naging tagapagmana. Okay? Tayo naging tagapagmana na kasama ni Kristo. Paano na yun na-qualify? Paano tayo na-qualify? O paano tayo nagkaroon ng benefits na inheritance as believers of Christ? Sabi sa Colossians chapter 1 verse 12, giving thanks to the Father who made us fit or qualified to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Tingnan natin yung ibang salin. Nasa na yun? King James. Okay? Sa Colossians chapter 1 verse 12, sabi dito, giving thanks unto the Father which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light, or who made us qualified, okay, who qualified us to be partakers of the inheritance. So, grabe yun. Isa sa mga benefits mo ay meron kang mana galing kay Kristo. At ang mana mo, hindi lamang basta material na bagay. Okay? Hindi lang basta material na bagay ang mana mo. Okay? Kasama sa minamana mo, yung kanyang wisdom, yung kanyang kapayapaan, yung kanyang kagalakan, yung kanyang kagalingan, yung posisyon mo, yung posisyon minana rin. You are in Christ. Ikaw ay nakaupo sa kanan ng Ama, kasama ni Kristo. So, yung posisyon minana mo rin, yung kung saan ka pupunta, yung iyong destiny, okay? Kung si Jesus ay nandun sa kanan ng Ama, ikaw din doon. Hindi ka mapupunta sa kapahamakan. Isa pang benefits natin, Pastor Aline, ay, sabi doon ay, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Yes. O talagang dito makikita natin na gustong magpadama. Isa sa benepisyo natin yung maranasan natin. Yes. Yung loving kindness at yung tender mercies ng ating Panginoon. Yes. Yung kanyang banayad na pagmamahal. Yung dakilang pagmamahal niya. Kasi alam naman natin napaka-meek ng pagmamahal ng Diyos. Hindi siya nagagalit. At kahit kailan ay hindi siya magagalit sa atin.
yung bang para kang nakaramdam ng isang tatay, yung bang tatay na handang yumakap, handang haplusin ka. Lalo na sa panahon na wala kang, parang tingin mo, pakiramdam mo, nag-iisa ka, meron tayong Daddy God, meron tayong Abba Father. Kasi yun ang isang nais niya maranasan natin yon bilang mga anak niya. Gusto niyang iparanas sa atin yung pagkatatay niya. Yung pagkatatay niya sa bawat isa sa atin. Yung dakilang pagmamahal niya, yung kanyang kahabagan, yung habag niya, yung mercy niya, ay gusto niyang iparanas sa atin. Isa pa, sabi sa verse 5, who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. So may binanggit dito yung good things. Isa pang blessing natin. Ang dami natin pinag-usapan kaninang blessing natin. If we are in Christ, yung benefits natin kay Kristo. So isa pa rito yung talagang gusto niyang i-satisfy tayo ng mabubuting bagay na nagmula sa Kanya, Pastor Ali. Kasi, if we know, kapag alam natin, mga kaibigan, mga kapatid, ito isang susi ito, mga kapatid, isang sikreto. Kapag alam po natin na mahal tayo ng Diyos, pag alam mo na mahal ka ng Diyos, maraming magaganda at mabubuting bagay ang mararanasan mo sa buhay mo. Good things happen to those who believe that God loves them. Kapag alam mo na mahal ka ng Diyos, maraming mabubuting bagay ang mararanasan mo sa buhay mo. Kasi, why? Bakit hindi natin na-experience yung mabubuting bagay na yon? Bakit hindi natin ma-appreciate yung magagandang bagay na nangyayari sa bakit hindi natin makita? Kasi, minsan, ibinabase kasi natin yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig natin. Which is, ang pag-ibig niya, sabi nga natin, paulit-ulit natin sinasabi sa radio, is unconditional love. So, hindi siya umiibig, nagmamahal na naghihintay ng palit o palitan tayo. Kundi siya'y nagmamahal ng walang kondisyon. Na kahit sino ka, kahit anong nagawa mo, kahit anong pas mo, ay mahal ka pa rin niya at mamahalin ka niya sa kabila ng lahat. So gusto niyang iparanas. So dapat lang alam natin na mahal niya tayo. At hindi yung pagmamahal natin ang magpaparanas ng mabubuting bagay sa buhay natin. Kundi yung pagmamahal niya. Magkaiba ho kasi yun Kaya pala itong si Paul, sinabi niya, Pastor Arlene, sa Book of Ephesians, kapag nalaman daw natin yung pagmamahal niya, yung lapad, yung lawak, at haba ng kanyang pag-ibig sa atin. Pansinin niyo yung mga kapatid, lapad, lalim at haba. So parang di nyo ba napipicture yung lapad, lalim at haba? Di ba't yun parang picture ng cross? Na yun ang love ni God. Kaya po, lagi ko nga sinasabi sa church, every time na nagdududa ka, kung mahal ka ba ng Diyos o hindi, tumingin ka sa krus. Balikan mo ang krus. At doon, ipapaalala sa iyo ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Why? Kasi doon sa krus, ginawa niya lahat. Tinapos niya lahat. Ginawa niya lahat po ang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang love ay simbolo ng krus. So ang krus ay ang simbolo ng kanya pong pagmamahal. Romans 5:8, ipinadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin kahit nung tayo ay makasalanan pa. Ibig sabihin, wala pa po tayong ginagawang tama, minahal na tayo ng Diyos. So, ganun tayo kamahal ng Diyos. At yun po ang isang benefits po natin, na gusto niyang maranasan natin, yung malaman natin, at wag lang natin malaman, matanggap natin yung kanyang dakilang pagmamahal sa buhay natin. Para kang isang nawawala. Wala kang mapuntahan, wala kang matirahan, walang kumukup sa'yo, wala kang makain, nawawala ka. Wala kang mga magulang, may biglang umampun sa'yo na isang mayaman. At hindi lang yon, gusto kanyang tulungan at gusto kanyang pagpalain at gusto kanyang arugain. Dahil yung tatay natin na nasa heaven na nag-ampun sa atin, adopted us as sons,
Dahil tayo mga Gentiles di naman tayo mga Hudyo. Pero tayo ay inangking anak dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Dahil kay Kristo na kanyang anak, tayo ay naging anak din, okay? Palagi nga nating sinasabi, the Son of God became the Son of Man so that we, sons of men, will become Son of God. So, naging anak tayo ng isang tatay na, di ba tayo lagi natin pinapangarap merong umampun sa ating tatay na mayaman. Siya hindi lang basta mayaman. Grabe, punong-puno siya ng good things. Punong-puno ng good things ang Panginoon sa kanyang buhay. Sabi nga dito din sa ating binasa sa chapter 103 pa rin ng Psalms, Pastor, yung binasa mo kanina. Sa verse 8, sabi, "The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abundant in loving kindness." Wow. Grabe, no? Yung sabihin ay magkaroon ka ng tatay na mahabagin, tapos mapagbiyaya, tapos hindi agad nagagalit. Minsan takot na takot tayo sa tatay, baka tayo pagalitan, hindi nagagalit. Tapos sobra siyang mapagbiyaya. Sabi, abundant in loving kindness. So kung ito yung tatay mo, na hindi lang basta ibibigay lahat ng pangailangan mo, aarugain ka niya, mamahalin ka niya, uunawain ka niya sa maraming bagay, kahit nagkamali ka na. Sabi nga sa verse 9, tuloy ko, Pastor, He will not always accuse, neither will He stay angry forever. Ito sinasabi dito na neither will He stay angry forever. Kasi, noong si Kristo nakabayubay sa krus, ibinuhos na niya lahat ng kanyang galit sa katawan ni Kristo. Ibinuhos na niya dahil ikinarga na ang lahat ng kasalanan ng mundo kay Kristo. So talagang lahat ng galit, wrath of God, ibinuhos na lahat sa katawan ng Panginoon. Sa katawan ng Panginoon. So, eto na yung neither will He stay angry Kaya nga, forever. kahit kailan, di na siya pwede magalit sa atin. Yes. And eto pa sa verse 10, He has not dealt with us according to our sins, nor repaid us for our iniquities. Minsan pag may tatay tayo, pagka nagkamali, lagapak ka. Meron kang lagapak. O meron pang nawawala na pong tatay na gano'n, na pinapalahod sa munggo ang mga anak pag nagkakamali, or hindi pinapakain ng hapunan. May mga ganong tatay. Sarili mong tatay, pero okay lang sa kanya na mahirapan ka, masaktan ka. Pero ang tatay na ito, sa verse 10 na sinabi ko, He has not dealt with us according to our sins, nor repaid us for our iniquities. Sabi pa ay, sa verse 11, For as the heavens are high above the earth, so great is His loving kindness toward those who fear Him. Kung ang kasalanan mo, kakalimutan niya kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, Pastor, eto naman, kung gaano kataas ang kalangitan at saka ang lupa sa kalangitan, gaano kataas yun, gano'n naman katindi, kataas din ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Wow! Diba? Sabi naman, sa verse 12, ito yung binabanggit ko kanina, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Ito na rin, cross din to Yung pagmamahal niya talaga nasa cross. Yung cross is the symbol of God's love Kasi tingnan mo din ito, as for us the heavens are high above the earth, so cross yun, from up and down, and then east is from the west, so from side to side. So pag tinignan mo yung loving kindness ng Lord na yon, it's the cross. So, doon din ibinuhos ng Panginoon yung pag-ibig sa atin. Sabi nga sa Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Sabi sa 1 John chapter 4, sabi doon, and God demonstrated His love for us. He sent His Son as a propitiation for our sins. Ibig sabihin, ang Lord, ipinadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin
na ginawa niyang atoning sacrifice si Jesus na kanyang kaisa-isang bugtong na anak para tayo magkaroon ng buhay, Amen. tayo makaranas ng sumpa, hindi tayo makaranas ng kaparusahan, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasyasya dito sa lupa pa lamang. First John pa rin, sabi niya, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi siya yung unang umibig sa atin. Ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos sabi ko kanina, Pastor, we are irreversibly blessed. Amen. So, kasi pagka ang Lord nagmahal, ibinigay niya ang pagmamahal niya, yun ay hanggang-hanggang. Dito pa rin sa chapter 103 ng Psalms, verse 17, but the Lord's loving kindness is from everlasting Amen. to everlasting Wow. with those who fear Him. His righteousness to children's children. Kaya nga po mga kaibigan, bago po kami magtapos, kung nais po ninyong matanggap ang lahat po ng mga benepisyo po na ito. Ito po ay mas higit pa o mas mataas pa sa lahat po ng mga benepisyo. Kung gusto niyo po matanggap ang lahat po ng mga benepisyo po na ito, na pinatawad ang iyong mga kasalanan, kasi alam niyo, sa Kanya lang natin matatanggap yan. Ang tao, wala ho siyang kapangyarihan para magpatawad ng kasalanan. Pangalawa, pinagaling ang ating mga sakit at karamdaman. Ang tao nagpapagaling, pero may hangganan. Pero si Lord, hindi lang pisikal ang kanyang pinapagaling. Higit sa lahat, pati spiritual na pangangailangan natin, pinapagaling niya. At isa pa, yung gusto niyang iparana sa atin, yung buhay na ganap at buhay na masaya, yung maranasan natin talaga yung blessing ni Abraham, na nadamay tayo. Dahil sa blessing ni Abraham, tayo nanampalataya sa Panginoon, nadamay tayo sa lahat ng mga pangako niya kay Abraham. Nagmanifest din po sa bawat isa po sa atin. At lagi natin paulit-ulit sinasabi, tender mercies, loving kindness, yan talaga ang nature ng Diyos na gusto niyang ilagay sa ating mga espiritu. Gusto mong maranasan lahat niya ngayong gabi? Buksan mo yung puso. Sabi mo lang sa Kanya, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kitang Panginoon at Hari ng aking buhay. Kayo po manguna, kayo po magmaniobra ng aking buhay sa araw na ito. And presto kaibigan, makikita mo, hindi na ikaw ang Driver ng buhay mo. magiging driver ng buhay mo. At hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Yes. Sabi nga ng isang kapatid kagabi, gusto ko nang magbago. Alam nyo, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Tama? Kundi si Lord ang talagang totoo na makapagpapabago sa buhay natin. So, Aralyn, may dagdag ka pa? Amen. Pang-last. So, okay. So, topic po natin tonight, forget not all His benefits. So, ikaw, kapatid, na nakikinig ngayon sa ating program, ikaw na nananampalataya kay Kristo. Ikaw na itinalaga sa iyong puso na si Kristo ang iyong Panginoon. Si Kristo ang iyong tagapagligtas. Si Jesus, na siyang namatay doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ay muling nabuhay para ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, ikaw na nananampalataya nito, ang benepisyo mo mula sa Panginoon, mula sa pagiging anak mo, okay? Dahil ikaw ay nasa posisyon na ikaw ay na kay Kristo at ikaw ay Amen. anak ng Diyos. Dahil dyan, huwag mong kakalimutan yung lahat ng benefits na meron ka. Alam nyo, we can just say so much. Kasi po ay limitado ang ating oras. Pero kung pag-uusapan natin ang napakaraming promises ng Lord, napakaraming benefits natin bilang mga anak ng Diyos, napakarami po. So, wag po kayong mag-aatupiling magbasa ng kanyang salita kasi doon po lahat nakasulat. Ang mga pangako para sa atin, ang mga binitawan o iniwan ng ating Panginoong Hesus, yung last will and testament ng ating Panginoong Hesus, para sa lahat ng sa kanya'y nananampalataya. At napakarami po noon. And kung ating pong matututunan ng lahat ng yon, isipin mo, hindi naman pala mahirap mabuhay dito sa mundo. Hindi naman pala mahirap harapin ang mga hamon ng mundo. Kasi ikaw bilang anak, sa dami ng benepisyo mo, magaan talaga ang lahat. Magaan mong dadalhin ang lahat. Diba? Kapag empleyado ka, meron kang sick leave,
meron kang vacation leave, meron kang health card. Alam niyo sa Panginoon, kapag mananampalataya ka, higit doon ang mga benepisyo mo. Wala kang health card, palagay ko, pero meron kang healing na binayaran ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At huwag mong hayaang masayang yung nabubong dugo na yun dahil dugo yun ng maharlikang anak ng Diyos. At make use of it. Sabihin, pakinabangan mo yung kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus, yung healing na daladala nun, yung forgiveness na daladala nun, yung kapayapaan na daladala nun, yung kasaganaan na daladala nun. Mag-benefit tayo sa lahat ng ito. Muli po, aming inuulit, Amen. forget not all His benefits, because in Christ, you are blessed, you are beloved, and you are favored. Mag-pray muna tayo sandali. Pastor Arlene, pag-pray natin ating mga masugid na tagapakinig sandali. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa iyong mga salita. Amin pong dalangin sa gabing ito, harinawa, ang iyong mga salita ay nagkaroon po ng bahagi sa puso ng iyong mga anak o ng mga tao nakikinig po sa amin. I pray, Lord, na mangusap ka po sa kanila pong mga puso at ipaunawa mo sa kanila, sa amin, ang mga benepisyong ito kapag kami nasa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang katubusan. Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat sa po sa amin. I pray, Lord, healing sa lahat po na may karamdaman. I pray, Lord, kaliwanagan sa lahat po ng mga naguguluhang isipan. I pray, Lord, peace o kapayapaan sa lahat po ng natatakot, nangangamba, at nag-aalala at nababalisa. Salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga tagapakinig. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Forget not all His benefits. So, till next Friday po. Pero bago po yan ay meron po lang kaming ilang mga announcements. Yung next Friday is our second year anniversary. Yan, second year. 2 years na po ang hashtag BBF, praise the Lord. At patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat po ng ginagamit ng Panginoon para po magpatuloy ang gawain natin dito sa radio. And as per request po ng ilan nating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa ibang bansa, magkakaroon po tayo ng English program once a month starting next month. So, meron po tayo English program. So, sabi nga sa Ilocano, ikarkarigatan mi po kasi po ay para po dun sa mga kapatid natin na gusto rin pong makinig ng program at maintindihan naman nila yung ating mensahe. Ayan, so dahil marami pong nakikinig at pinapasa daw po nila yung recorded program natin, recorded broadcast. Okay, so gusto ko pong batiin, good evening, Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sister Cora Yap, dealer of Salad Master. Thank you very much po sa inyong gift. Na-receive ko na po. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sister Corny Masuwekos. Mission team of TRCF, headed by Brother Boboy Yap. Music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sister Larry Mangera. Thank you very much po, and Brother Leo and Sister Marisa Zuan. Salamat po sa inyo. Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nukal, EJ, and Frances.
At binabati ko din po si Sister Linda Nucal and Brother Boyet Nucal of Texas na ngayon ay nasa Pangasinan and La Union. Yan. It was so nice meeting you po. Hello also to Josie Banginista, Janet and Calvin Allen, Nucal family of Sacramento and Texas, Magpantay family of Munting Batangas, Consihal Richard, Alice, Jeff and Jam, Jimmy, Queen, Adrian, Kim, Joy, Jay at Sed, Casey and Kathy, Magpantay, Grace, Steele, Jack, Nika, Micah, Gio, Nante and Abel, Magpantay na Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck, Bong, Mayet and Arjo of Cebu, Evangelisa and Alzate family also in Munting Batangas, Melquis and Darwin Olmario, Iya and Yana Valencia, Ate Ani Abelia and all CHO staff. And binabati po kayo ni Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista. Gusto ko rin po mag-hello and good evening kay Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista na ngayon ay nasa Luna, La Union. At binabati ko po yung buong Nucal family dyan po sa Luna, La Union. Napakaraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap po sa akin at sa amin po ni na Ate Sol. And binabati din po namin ang mga nandyan sa lote at sa mga bagong volunteers po. Ayan, mga bagong volunteers po ng ating relief feeding program. Dyan po sa lote na ginrupo-grupo po natin sila. Maraming salamat po. Lalong-lalo na kay Ate Mercy na matyaga din po na umiikot sa mga nanay. At kay Nanay Lucy na nagpapahiram ng kanyang bahay. Lalo kanina na napakarami namin at napakagulo nag-feeding program. Thank you very much po Nanay Lucy. Pagpalain kayo ng marami ng Panginoon. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutang pasalamatan si Nanay Evelyn na napakatagal din po na nag-volunteer para sa ating feeding program for children. And siyempre, salamat po muli kay Nanay Adiling, Ninang Adiling, at saka po kay Ate Ani Razon. Yan na tumulong po sa atin. At pakisama din po sa prayers yung ating bagong feeding program dyan po sa Barangay Bangkal, Abukay, at saka dyan po sa Barangay Bayan-Bayanan, Dinalupihan. At meron din po tayo sa Palihan, Hermosa. At mukhang may bubuksan din po tayo sa Barangay Tipo, Dinalupihan, Bataan. So, pakisama po sa prayers ang success po and provisions at yung provision din po ng mga volunteers na magtitiyaga po para sa mga bata. Yan, maraming salamat po. Yan, binabati ko din po yung maganda kong nanay, si tatay ko, tsaka po si Lagado. Hello dyan. Happy birthday kay Steele. Ayan. Ay, happy And birthday, advance Steele. happy birthday kay... Sino ba may birthday? Ay, happy birthday pala. 18. Kay Dada. Wow, happy Binabati birthday. ko po ng happy birthday sa araw na ito ang aking Mami Dearest. And kay Mami. Helen, Happy birthday, Mami Helen Mami. Tabamo Happy birthday, na ngayon ay Mami. nandyan sa Parang. And syempre gusto ko mag-hello and good evening sa aking napagandang sister, Cynthia Tidy at sa kamukha ko, Charmaine Tidy. At mukhang nakikinig din via Wi-Fi, via internet, ang aking mga anak dyan po sa, on the way sila from Baguio City para sa kanilang career mapping. Kisha and EJ. Hello, darling and baby. Hello and good evening kay Pretty Saria. Yan, baka makalimutan ko. Yung mga nandiyan sa lote, Nanay Lucy, kay Ate Mercy, kay Belen, kay Henry, kay Ate Maria, syempre kay Tatay Ed, at saka kay Nanay Evelyn, kay Nanay Mila, and Tatay Lando Santiago, at sa lahat ng nandiyan sa Rizal, at saka sa Cuaderno. Yan, lahat sila. Good evening po sa inyong lahat. Ayan, binabati ko rin po yung lahat ng mga nasa Bontoc, Mountain Province, lalong-lalo na po ang family Dangilan, kay Sir Fred, kay Sister Divine,
Advance happy birthday kay Sir Fred sa February 3 at saka kay Cara Grace sa February 21. At hello kay Solomon. Ganun din po sa Coldo family, Sir Mario, Ma'am Selma, at sa lahat ng mga pogi nilang anak. Yan. So, salamat po sa inyong pakikinig sa ating program. #BBS, #blessed, loved, and favored, kung saan palagi po namin ipapahayag, hindi po kami mapapagod na sabihin sa inyo, love na love na love na love na love po kayo ng ating Daddy Lord noon, ngayon, at magpakailanman, maging sino ka man. At sinisiguro ko po, hindi siya titigil, hindi magmamaliw, hindi kukupas ang kanyang pagmamahal, hindi mapapagod kahit mapagod ka pang maniwalang mahal na mahal na mahal ka niya. Ugaliin po nating makinig sa ating program, #BBF, dahil sa #BBF, nakakasiguro kang may nagmamahal sa'yo. Good evening, everyone. God bless you all. God bless you. Shalom, glory, and karam.